Ang nangyayari kasi is walang coordinated na effort, no? Ang mga LGU, ang national government, ang MMDA, ang private sector, kanya-kanya ang tirada, no? Kanya-kanya ang ginagawa. Walang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga local government unit, national government, maging ang mga private sector para sa mga flood control project. Iyan ang nakikitang dahilan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, kaya hindi maramdaman ang epekto ng mga programa kontra baha. Ayon sa kalihim, kung may koordinasyon ang mga sangay ng pamahalaan at sama-sama ang pagsisikap, mas mararamdaman ng taong bayan ang resulta nito. Ang problema kasi sa ganitong klaseng mga operasyon is kung magkakanya-kanya ka, yung epekto maliit. Kasi kung tingi-tingi yung trabaho, kunyari, magilinis ngayon ng San Juan ng isang linggo, 2 linggo, tapos wala namang suporta sa national government, hindi matutuloy-tuloy yun. Kanina, pinangunahan ng DPWH at lokal na pamahalaan ng San Juan ang pagtatanggal ng mga obstruction at bara sa drainage system sa San Venancio Street, Barangay San Perfecto, San Juan City. Si Aling Margie, maluha-luha habang ginigiba ang kanilang bahay na sagabal sa mismong daluyan ng tubig. Nalulungkot po kami kasi po, ginigiba na siya. Tsaka nanghihinayang din po kami kasi dyan na po talaga kami lumaki ng mga pinsan ko po, ganun po. Bagamat tanggap nila ang paggiba sa kanilang bahay at kusa ng lumikas. Ngunit hindi pa rin anya maiwasang maging emosyonal lalo na't dito na siya ipinanganak sa lugar, nagkamalay hanggang tumanda. Kasi po binabaha po kasi yung barangay namin para po masolusyonan po yung pagbaha dito. Nag-voluntary nilang po kami na umalis po pero binigyan naman po kami ni Mayor ng pabahay po na titiran po naman po samantala po. Opo, kaya po napayak po ako pero napayak po ako na malungkot na masaya po. Binigyan naman sila ng maayos at mas maalwan na lilipatan habang isinasaayos ang housing project na permanente nilang matitirhan. Bukod dito, ang kanal, silted na ng putik at barado ng samut-saring basura, nilinis na rin. Ganito ang karaniwang makikita sa mga baradong kanal dito sa Metro Manila. Mga plastic bottles, styro cup, plastic at samut-saring debris. Nakuha itong tambak na basura na ito sa isang bahagi lamang ng kanal na nagiging dahilan sa mabagal na daloy ng tubig palabas ng San Juan River. Isa po sa natitirang mga lugar sa San Juan na talagang grabe ang pagbabaha at pag dito, pag konting ulan lamang talagang mabilis tumaas ang tubig. Once ma-clear yung structure na yan, yung tubig ba na dating nag-iipon dito sa San Perfecto, aagos na ba siya papuntang F. Manalo? Ang F. Manalo po ay ang kalye ng San Juan na parating binabaha dahil yan po ang lowest point of San Juan, katabi na ho yan ng San Juan River. Sa susunod na taon, plano ring maglagay ng DPWH at LGU ng pumping station sa lugar para tuluyang maibsan ang baha. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lamang sa San Juan ang ganitong problema, kundi sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Makita nyo naman. And itong nakikita nyo ngayon dito sa San Juan, ganito sa halos lahat ng mga major drainages natin sa Metro Manila. So, isa sa mga rason kung bakit mabilis tayo nagbabaha ngayon, nakikita nyo ngayon, tinan nyo naman yan. Nakikita nyo hindi umaagos yung tubig, no? So, pagka konting ulan lang dito, talaga magbabaha. Ito nakikita natin sa buong Metro Manila. Pero sabi ni Mayor Zamora, kahit anong hakbang ang gawin ng pamahalaan, kung puro basura ang makikita sa mga daluyan ng tubig, ay babalik at babalik lamang ang problema. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.